Matutulog ka na? Yan na lang ako makatulog. Dili ka na? Yung mga tiplok na yan, di mo paraan mo.
To my heart was the blood of life. Glory to His name. Bago tayo dumako sa opening prayer, ay gusto kong ulitin. Amen. Ulitin natin ang sabing araw ng report. Page 29. 29. Hallelujah. At pagka 29. I will listen to Him. Blood and me. Jesus, greatest darling, I will shout and praise. I will listen to Him. Jesus, God and me. Jesus, greatest, highest, I will shout to Listen to Him, praises of God and bring Jesus, greatest, highest, power to Thee. Ang bawat isa, yun ang aliyah ko sa iyo. Thanks the Lord. Amen. Panalangin. Amen. Bilang Diyos sa gabi ito, kami ay narito sa pagkiko sa iyong pangalan. Yes, Lord. Kami ay lubos na nagpapasalamat, Lord. Nangyari ito. Amen. Amen, Lord Jesus. Taon 2024, Lord God, lagi sa magamat ang Lord ay selebrasyon ay naaayon sa kanilang tradisyon. Yes, Lord. Paniniwala. Pero ang nobyo mo, Lord, ang bride of Christ ay walang ibang kagalakan, walang ibang nasa puso na hindi ang maglingkod sa iyo. Amen, Lord. Amen, Narito Lord. Sa gabing ito, Lord God, para makinig ang iyong salita. Yes, Lord. Isipin mo ang bawat isa, Lord. Punuin mo ang bawat isipin na narito, Lord God. Amen. At ikaw ang patuloy na magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. So, thank you, Lord. Lord God. At dalangin din namin, Lord, na anumang mga express na prayer request, Lord, na narito sa gabing ito. Yes, amen. Ano man ang mga pangangailangan, alam namin na pakinggan ito. Yes, Lord, ganun na sa Amen, puso Lord. namin, Lord God, tulungan mo kami na magkaroon ng manifestation. Yes, sa lahat ito, patuloy na magpala, magbindigay ng iyong salita sa dami nito, Lord God. Amen. Gamitin mo ang iyong kapangibog, si Pastor Alvin at ang kanyang pamilya. Yes, Lord. Instrumento Amen. ng daluyan ng iyong salita. Amen. Maging instrumento sila para mag-ipon, Lord, ang mga predestinado pintin na nasa dami nito, Lord. Amen. Amen. Ang mga mahal nila sa buhay, kasi ito, mahal nila sa buhay, hirap, whom we ever love ito, they have ever loved us, Lord God. Alam namin na bahagi yan ng aming Lord. Amen. Sa gabi nito, narito kami para mag-rejoice. Salamat, Lord, sa umaapaw na kagalakan at pagpapala. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo rin ang pangalan. Ang klasik na ito. Nakakalimutan sa ating Panginoon. At sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo.
Masarap talaga mag-puri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Glory. Yung unang hakbang para yung atmosphere natin ay gano'n tayo sa magandang dimension. Amen. Na hindi yung kaguluhan, yung mundo, yung selebrasyon ng mundo, kundi yung agadakan natin sa paglilingkod, yung parang Hallelujah. Amen. pangawitin, greetings. Dito magtatapos yung bahagi ng ating tawanan. Amen. Alam ko ay bawat isa ay pinagpala, kaya sa di pagtatagal ay ating binubuksan ang bahagi na papatutuo at pagkakalog na awitin. Yes. Sino man ay pagtatuo o kaya maghahandog ng awitin ay malayang makakapunta dito sa unahan. Amen. Wait ka din. Wait. Bakit na si Binbin? Anong kanta? Kay Buti-Buti. Sige na, ibangan mo. Tabata lang. Kung siya napakaputan mo, si Binbin mo napakaputan niya. Ba na, Bibi? Ano niya, maalis siya. Nantok mo yan. Takin natin yan. Yan. Yes. Lord.
Putol. Kasi na. Hindi pa man tapos. Kayo mga bata. Praise the Lord. Putol. Hallelujah. Ayan, kita pa natin. Iba yung napindot natin. Ah, kaya. Ayan, kasi sinunod. Bata, Nabitin ha. bata na kantawan kita. Biya. Special song ulit. Solo naman, solo. Solo naman. Sige. Sige na, Bim. Dali na, Bim. Solo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat ang mahal. Pero matisag Ang iyong gabay, matawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat ang magmahal. Ang iyong kabas na sa ating inamamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y di mapapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Yay. Lord. Si Ben. Galing yung Bim Bim. Nasa po si Ben. May mali na naman po na yung flag natin. -1, hindi -1. Pero next time, yeah. Malakas man yung boses ni Bim. Sino pa? May special song. o kaya Ikaw, Justin. Hmm. Para pa to si Justin. Ano na? Next time. Ano nangyari sa Jenny? post of today's na ba ka din? Wala mo na yun. Yung baka na, babe. Petra mo na, Petra. Petra mo nga rin. So, sa mga nag-anniversary.
Kanta ka kay. Minto ka na. Kanta na, sister. Sige na. Sige na. Napakapala namin na mapabilang sa pagiging brand. Thank you, Lord, sa darating na 2025, Lord, ay ito na po ang pahala sa aming magabayan at mag-ibig. Thank you, Lord. I see over God, the holy place. The joy It's the Lord in whom we have the victory. It's us against the enemy. We bow all night. Lord, we want to take it. We have the victory. It's us against the enemy. We bow down And Lord, we want to thank you for the Lord, we trust in your unfailing love. For you are Tama na ganun pa. Praise be to God. Praise the Lord. Ayun na. Sino pa? May Bitin. awitin. Haba yung oras natin. Mama. Enjoy. Sige lang. Bago natin. Ikaw, be. Kanta ka? Kanta ka, be. Kanta na ka. Kanta ka. Saan? Wala ka. Hindi. Sa pagbasa mo. Wala na. Tara ka din, may ubay ko na. Tingnan natin yung ating sarili bago natin ibigay sa magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tayo ay mawit muna sa pagkanta bago ibigay ito sa Amen. tingnan natin yung kanta sabing The Old Rugged Cross Space. Far away to the old rugged cross, and I love that old cross.
kaibigan. Napakaganda ng awitin natin, Panginoon. Amen. Sa ganitong gawain, mga kapatid, ay dito tayo pinalalakas ng ating Panginoon. Amen. Kung wala sa buhay natin ng ating Panginoon, ay sigurado manlulupatay tayo. Diba? Amen. Sa isang kagalakan at sa habang ang ibang tao ay nag-i-enjoy sa mga makamundong mga bagay, tayo naman ay nag-i-enjoy sa spiritual na bagay. Kasi mga kapatid, ang tao, hindi lahat ng tao, sila po ay nasa isip na ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, siya yung ating magiging shepherd. At tayo naman yung kanyang sheep. Kaya nga, mga kapatid, sabi na sa salita ng ating Panginoon, when my sheep hear my voice, they will follow. Kapag ang aking tupa, narinig ang aking. Hindi po yan nakasulat o walang batayan, matibay na batayan na ang ating Panginoon Kristo ay pinanganak sa buwan ng Disyembre. Yan po ay isa sa mga tradisyon na naibigay sa atin. Tradisyon yan, isa sa mga tradisyon. Kaya hindi tayo part ng tradisyon na yan. Bali, hindi naman tayo judgmental na. Hindi tayo na tayo narito rin sa mundong ito, nag-enjoy lang tayo. Pero deep in our heart, naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay hindi pinanganak sa buwan ng Disyembre. No? Yan po ang dapat malaman natin. Hindi po December 25, pinanganak ating Panginoon. Siguro, mga buwan ng Marso, April, mga ganun lang. Yun lang ang tingin ko, pinanganak ating Panginoon. Mga ganun buwan. Pero wala rin batayan sa Biblia na nagpapatunay na gano'n. So, sa atin, masang importante ay maunawaan natin ang buong programa ng ating Panginoon na huwag tayo masyado mga kapatid makiayon sa yung tinatawag na mga makamundong mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. Kasi kapag binigyan nating pansin yung mga makamundong mga bagay sa tingat ng banal salita ng ating Panginoon, kapag minahal mo ang makamundong mga bagay, ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. Amen? Na walang hanggan. Amen? Kaya nga, ang ating Panginoon ay di natin siya makita, di natin siya mawakan, di rin natin siya makausap, di ba? Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Yun ang God is, amen, na kung bakit siya nagparito, bumaba siya dito sa ibabaw ng mundo upang matubos niya, may ligtas niya, to redeem those redeemable subjects. Kasi ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo ay tinubos ng Diyos. May mga tao talagang para sa Diyos, may mga tao para din kay Satanas. Kasi nakasulat yan sa Book of Revelation or Kapayagan Revelation chapter 17, hindi ako nagkakamali. Kaya may mga tao na bago pa ito sa sanlibutan, ang kanilang pangalan ay hindi na nakasulat sa kanilang buhay. So sa mga katuwid, sila yung mga tao na talagang subject na mapupunta sa dagat-dagatang apoy o impyerno. So, di na po tayo magtatakad. Salamat na lang po tayo kasi pinakita sa atin ng ating Panginoon. Pinaunawa sa atin ng ating Panginoon yung kanyang programa dito sa ibabaw ng mundo. Yun ang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo alam,
hindi alam ng tao, most especially yung mga pinili ng Diyos. Kaya dapat makinig po tayo mga kapatid. Napakalaga na maunawaan ninyo. Kasi ang pananampalataya, sabi nga ng banal sa ng Diyos, ay galing sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang dapat na malaman natin. At isa pa, di ba, sabi natin Panginoon, ang tao ay di lamang nabubuhay sa pagkain lamang. Subalit sa bawat salita na bumutawi mula sa bibig ng Diyos. Di ba? Di ba, Bibi? Amen? Bibi, hello. Narinig mo ako? Amen? Kaya dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kasi napakahalaga talaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi ko yan naunawa, sigurado mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, ay hindi ka makakasama. Kailangan ay paniwalaan mo ang bawat salita ng Diyos. Napakalaga po yan mga kapatid. We have to receive the word all the way. Lahat. Kaya nga bawat salita. Hindi lang part ng salita ng Diyos ang ating paniniwalaan, kundi lahat ito paniniwalaan natin. Dalawa lang ang pagpipilian ng tao eh. Tatanggapin mo ang salita ng Diyos sa iyong panahon o i-reject mo. Dalawa lang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto natin Panginoon, maniwala lang tayo sa Kanya. Diba? Amen? Napakasimple. Napakahirap ba mga kapatid na paniwalaan natin Panginoon? Maniwala lang tayo. Diba? Hindi naman napakahirap. Kung maniwala lang tayo sa Kanya. Diba? Yun ang isa sa mga scripture na nakasulat sa John chapter 3 verses 10. Diba? Ngayon na lamang Kanya ang pag-ibig ng amang nasa langit. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino mang maniwala at manampalataya sa kanya ay di na makakaranas ng kamatayan, kundi magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Amen? So napakasimple lang ang gustong paabot ng ating Panginoon. Yung maniwala at manampalataya sa Kanya. Iisa lang kasi ang Diyos. Dapat nating maunawaan. Mamaya, babaybayin natin ang salita ng ating Panginoon. Ang yung scripture na ating babasahin. Mamaya, gusto ko lang sa inyo paabot yung gustong ipaabot ng ating Panginoon, yung magandang balita na dapat maunawaan natin kung ano yung totoo. Kasi nung tayo ay mga kapatid, hindi pa ipinapanganak sa Espiritu ng Diyos. Nagawa ng tao. Ang Diyos ayaw niya. Ang gusto ng Diyos ay purong salita ng Diyos. Yan ang gusto niya. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay inahalin tulangan doon sa eskwelahan. Mga kapatid, ay pangkarunungan na galing sa tao. Subalit, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito yung katuruan o karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga yung aral natin, mga kapatid, o regalo ng Diyos, ay tatawagin ka ng ating Panginoon para mangaral ng kanyang salita. Diba? Yan po ang dapat malaman ng bawat isa. Para maunawaan natin na baka sa isipin ng tao ay si Brother Angelina nangangaral. Hindi naman niya yan nagtapos ng Bible School. Eh si Pedro nga, walang pinag-aralan, di ba? Peter is an uneducated man. He is a fisherman. Isang mangingisda si Pedro. Di ba? Katulad ng binasa nung isang linggo na ating kapatid na si Pastor Norte. Sa Book of Matthew yun, 16, di ba? Nung tinanong ng ating Panginoon, yung kanyang mga disipulo, sino baga sa inyo nagsasabing ako anak ng tao?
Sumagot yung iba, ikaw ngayon niya si John the Baptist, yung iba naman si Elias, yung iba naman si Jeremiah, o yung iba pang yung propeta or one of the prophets, sabi ng iba. Pero muling nagtanong ang ating Panginoon, di ba? But whom you say that I am? Sino ba ang sabing ako nga? Tingnan nyo si Pedro, ang sagot si Pedro. Sumagot si Pedro, noon palaging separation. Kapag ang mangaral, kapwa mangaral, kapwa pastor, ano pa ba ang katawagan na yan? Kapag hindi nagkapanagpo sa isang kabayan, yung mga tao para sa kanya. Yung hindi para sa kanya, hindi po yan lalabas. Mananatili yan sa mga maling katuruan. Mananatili yan sa kanyang mga tinatawag na religion. Ako ngaya, Romano Katoliko. Kung ano na pang mga religion, mga kapatid. Alam nyo ba ang kahulugan ng religion? Religion means a covering. Ang religion, mga kapatid, ay pantakip lamang. It is a covering para matakpan yung kasalanan ng tao. Yan po ang ibig sabihin ng religion. Amen? Amen. Kahit nga sa Book of Genesis, sa Old Testament, sa panahon ni Cain at Abel, ay mayroon ng religion doon. Sa panahon ni Adam at Eve, mayroon ng religion doon. Kasi sila mo nagkasala sa Adam at Eve, nagtakip po sila. Di ba? Nagtakip sila. Dahil noon, hindi pa sila nagkakasala, ay napaka-inosente ni Adan at Eva. Wala silang saplot, walang takip. So nagkasala sila nung nahulog sila. Amen. Sa kasalanan. Mamaya, i-ikwam sa iba bang kasalanan. Sa kasalanan, anong kasalanan nagawa ni Adan at Eva? Sa hindi nila pagsunod sa salita ng Diyos. Disobedience or unbelief to the word of God. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, sin is unbelief. Amen. Amen? Yan po ang tunay na kahulugan ng kasalanan. Yung hindi mo pa sunod, hindi ka naniwala sa bawat salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Adan at Eva, they were eternally separated in the presence of God. Napawala na pala, napalayo sila. Subalit, mga kapatid, alam niyo kung bakit kinahintulutan ng Diyos na para ano yung dahilan? What is the very purpose of God? Such a way para ma-display yung sila ng tupa o ano pa man na hayop, inaala yung dugo, yung hayop na yun sa altar para ialay sa ating Panginoon. Para yung kasalanan na gawa nila, every year bago yun ang ginagawa nila. Pero yung kasalanan ng mga Hudyo ay naroon. And we must worship Him in spirit and truth. Ang Diyos sa Espiritu, kailangan natin sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ganon po ang tunay ng Kristiyano. Sumasamba tayo, ang tunay ng Kristiyano ay sumasamba na yari sa kahoy, sa ginto, pila, at kung ano-ano pa. Yan po ang Diyos natin ay siloso. Ang gusto niya, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Linaw. Dahil ang Diyos, mga kapatid, dahil Espiritu siya, amen. Mamaya, malapit na tayo magbasa ng Scripture. Pambungad pa lang ito, mga kapatid. Opening. Kaya, kailangan niyang mapupuin yung isa sa kanyang mga salita. Kasi lahat ng itong salita ay siya yung author. Siya lahat ito. Siya yung may akda ng Biblia. Lahat ito, ang author and the finisher ay walang ibang ating Panginoon Kristo. Kaya gusto niyang ipaabot sa atin, mga kapatid. Dapat malaman natin ang kanyang programa. Para maligtas yung tao sa kasalanan. Amen. Nagpadala. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, yung medyo matitigas din na aral at turo. And
So, pasa po tayo sa tulong ng Espiritu Santo nating Panginoon. Naway gabayan tayo sa tungkol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang saan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus na ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Pagpalain ang banal sa nating Panginoon. Amen? So, di ba kanina natalakay natin kung bakit nagkaroon tayo ng tagapagligtas. At natupad, itong scripture na po, ito mga kapatid, ay na-fulfill. This scripture is fulfilled. So, sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon, mga kapatid, ginawa niya, mga kapatid, na ang ganong mga bagay. Amen. Nung dumating ang ating Panginoong Kristo bilang anak ng tao, amen? Kaya nang sinabi ko sa inyo, John chapter 4 verse 24, ay Espiritu ang Diyos. Hindi po maliligtas ang tao kung ang Diyos ay Espiritu. Hindi po may papako ang Diyos sa krus kung Espiritu. Diba? Kasi ang Espiritu ay walang laman at dugo. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya makakausap. Tama po ba? So, ang Diyos ay makapangyarihan. God is omnipotent. God is omniscient. And God is omnipresent. Makapangyarihan. Kahit saan nandun ang Diyos, ang lahat ng bagay ay alam niya. Linaw. Dahil kung hindi makapangyarihan ng Diyos, ay hindi niya malilika ang sanlibutan. Hindi rin makapangyarihan ng Diyos, ay hindi matutubos sa kasalanan ng tao. Diba? Ang lahat ng ito, nakikita natin, ay gawa ng Diyos. So makapangyarihan ng Diyos. Yung mga motor na lang yan, mga material na bagay, gaya na itong radyo, ay gawa ng tao. Hindi po ito gawa ng Diyos. Gawa lang ng Diyos ay yung mga nature. Kahoy, yung tubig sa dagat, mga isda, hayop, Diyos po ang may gawa niyan. Bago niya nilaga yung tao si Adan, yun mo lang ginawa ng ating Panginoon. Ganun kadakila ating Panginoon. Yun yung Diyos Ama. Ano? Para makita natin yung dispensation ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay naituro sa atin tatlong persona ng Diyos. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi po yan tatlong persona, kundi isang persona sa iisang Diyos. Linaw. Para malinaw sa bawat lalo na sa mga baguhan. Nandoon yung hiling ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, makapangyarihan siya, Diyos siya. Tao siya, pero Diyos siya, mga kapatid. Yun po ang dapat malaman natin. Hindi lang basta tao, hindi lang basta tao ang ating Panginoon. Hindi siya ordinaryong tao, kundi He is a God-man. Tao siya, pero Diyos siya. Amen? Yun ang hindi nakita ng mga tao, ng ibang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung paano ang Diyos nag-enmorphe. Ang salitang enmorphe is a Greek word. Ang ibig sabihin ay changing His mass, changing His form. Forma ng Diyos, Espiritu, sa katawang tao. Diba sa John 1:1? Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos din. Hindi pwedeng magkaiba yan. God is Spirit. Word is Spirit. Ang salita ay Espiritu. Ang salita ay Diyos. Isa lang po yan. Amen? So, yung Diyos Ama sa katawang tao, yun po yung anak. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Bumaba po siya, napulpuin yung John 3:16, di ba? Itadala po siya. Kaya yung ibang pag-interpret ng iba, may nagsugo, may sinugo. Malay na naman. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kung papansin natin sa ibang scripture, sa Bukong Batyo, di ba? Sabi natin pa sa Kristo,
The Father that dwelleth in me doeth the work. So, ibig sabihin, nagkaroon ng luklukan ng Diyos Ama. Ganun din, mga kapatid, huwag na tayo magtaka. Tanggapin na natin ang katotohanan. Pero, sa kabila ng lahat ng pag-alipusta sa atin, mapanan po tayo sapagkat sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, sasalubungin na yung biyaya ng Diyos ay napunta sa mga hintil. Amen? Napunta po sa atin. Kapag sinabing hintil, mga kapatid, Gentiles being unbelievers or heathens. Mga hindi yan naniwala sa Diyos. Lady of Christ, mga predestinated seed of God, amen, hallelujah, ay sila po mga kapatid ang makakapa-recognize ng salita ng Diyos sa maling aral at turo. Sapagkat tayo mga kapatid, naniniwala tayo sa bawat salita ng Diyos. Tayo po mga kapatid kaya umutupad sa bawat salita ng ating Panginoon. Kahit hindi tayo perfectong tao, kasi siya na nakasulat eh. Wala kahit isa sa atin ang tuwing nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya nga, ang requirement sa ating Panginoon ay born again. Amen? Kailangan tayo ipanganak na muli. Yun ang requirement ng ating Panginoon. Kaya yung ipapanganak muli ng ating Panginoon, katulad ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating Panginoon sa Kristo ay pinanganak by virgin birth. Diba? Pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo by virgin birth. Walang sexual intercourse. So, sa ganung kalagayan mga kapatid, kaya sinasabi ko sa inyo, ibig ng ating Panginoon na ang kapanganakan natin ay virgin din. Kung ating Panginoon sa Kristo ay pinanganak by virgin birth, tayo din gusto ating Panginoon ay panak din tayo by virgin birth. Dahil yung unang kapanganakan natin, pinanganak tayo sa laman. Kaya nga, di ba, sa Hope, chapter 14, verse 1, a man born of a woman is in few days is full of trouble. Kapag sa tao pinanganak sa babae, ay talagang sa mitling panahon ay punong-puno ng kaguluhan. Kaya born again ang kailangan. Bago tayo panganak mga kapatid, sa Espiritu, ay kailangan mo ng may... Kaya nga, as long as we live, amen, hanggang buhay tayo, meron tayong stinking nature. Amen. Dalawang uri lang ang nature mga kapatid eh. Nature ni God, nature ni Satanas. Dalawa lang. Two nature in there, sabi nga ni Brother Branham, two nature in there, but an only catered to one. Kaya kailangan mo nang mamatay. Kaya kailangan mo na mga kapatid may mamatay para mayroong mabuhay. Kung ang Diyos nagkaroon ng luglukan, sa muli mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo ay magkakaroon muli ng luglukan. Walang iba, ang nobya ni Kristo. Amen. Sa maraming bahagi ng katawan. Kaya tayo ngayon mga kapatid, ay nasa panahon ng Laodicea, subalit tayo yung mga nasa labas na ng Laodicea. Nasa panahon na tayo ng Omega. Omega Age, or Eagle Age, or Bright Age. Diba? Ako ang Alpha at Omega, walang in between. So, malinaw po, po ninyo, no? Yan ang dahilan kung bakit pinapaliwanag ko lang sa inyo. Napakahaba, no? At least mayroon kayo na anuhaan. Yung kapanganakan natin Panginoon at yung kapanganakan din natin sa spiritual aspecto. Eh? Malinaw, mga kapatid. Ngayon alam na natin na dapat tayo mga kapatid mag-rejoice. Amen? Na ang Espiritu Santo ay naririto na sa atin. Pinanganak na tayo sa Espiritu ng Diyos. Kasi ang pagiging born again mga kapatid ay hindi po yung pagsali
sa isang organisasyon. Hindi po yan tinatawag na membership. Hindi po gano'n. Kasi may experience po yan. Ikaw mismo personally, may experience mo sa iyong sarili kung ang Diyos ay nasa iyo. Ako'y naniniwala mga kapatid na habang tayo narito, kaya mayroon tayong tinatawag na sticky nature. Pero hindi ibig sabihin na nagawa tayo ng pagkakamali, ay hindi na tayo born again, di ba? So, siguro hanggang dito na lang. God bless. Palakpakan natin ating Panginoon. Ayun, kakain na. Maligayang Happy New Year. God bless. Thank you for ating Panginoon. Okay, binibigay ko kay Brother Joseph. Bago tayo lumiyang Lord, antay muna tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the presence of the Lord, we lost bending down to praise the Lord. Glory to His name. Are you ready now to praise Jesus? Are you doing now this way? Are you keeping on the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise Jesus? Are you doing this way? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise the Ibinibigay ko kay Brother Philipor ang pagkakataon na ipawagaan ng closing prayer. Lord. Yeah. Tayo po tumayo. Inayanyay ko tayo ang tayo lang kung ano bawat isa. Tayo tayo. Sabihin po natin ang pasensya ng ating Panginoon. Lord God, maraming salamat po Lord sa gabing ito at
Muli niyo po kaming pinagtipon-tipon para sa isang layunin na kayo mapaglingkuran at mapakinggan ng inyong salita, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord, sa magandang balita, Lord. At kami nagpapasalamat na sa pagtatapos nitong taon na ito, Lord, ay hindi niyo po pinatay ang lingkod, Lord. Amen. Inyong noble, Lord. Praise the Lord. Pinanatili niyo po, Lord, ang kaligtasan ng bawat isa. Amen. Glory. At kami po yung umaasa, Lord, na sa susunod na taon, Lord, ay mas pa, Lord, ang pagpapala, Lord, na aming matatanggap, Lord. Amen. Nagmumula sa inyo, Lord. Maging spiritual man, Lord, o nasa physical, Lord, natural, Lord. Lord, wala po kami ibang hinihiling, Lord, kundi pinupuri ko namin, Lord, tinataas na namin, Lord, sa ibang Panginoon. Mag-stress, Lord. Amen. Glory. Sa huling pagkakataon, umawit kayo na kayo. Last week, page 7, when the team gathered. Praise the Lord. Hallelujah. In the city and the sky, when are gathering, when the redeemed are gathering, lost our soul and bring us God bless you.